Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 386, Indulhensya. Matapos maabot ang antas ng isang Combat King, nagawa na ni Xingqiu na makawala mula sa mga hadlang ng dimensional space at naiintindihan ng isang mas malalim na antas ng spatial na kapangyarihan tulad ng spatial tunnel. Dahil dito, hindi na kailangang gamitin ng kasalukuyang Xingqiu ang ancient teleportation formation para sa teleportation. Ito ay dahil ang paglipad sa spatial tunnel na kanyang binuksan ay mas mabilis kaysa sa paggamit ng ancient teleportation formation. Ang spatial tunnel ay nasa dimensional space din. Gayunpaman, ang bilis ng isang tao ay maaaring tumaas ng ilang beses sa spatial tunnel. Madali para sa isa na maglakbay ng 10,000 milya sa isang iglap. Gayunpaman, ang pagbubukas ng spatial tunnel ay nakakonsumo din ng maraming enerhiya. Gayunpaman, para kay Xingqiu nakaka-rating lang sa level ng Combat King, gusto niyang maranasan ang kakaibang kapangyarihan ng Combat King kahit na naubos nito ang kaunting lakas niya. Ang pakiramdam na ito ay talagang lampas sa pangunawa ng mga ordinaryong tao. Hindi nakapagtataka na kahit anong pilit kong intindihin ito bago ako naging Combat King, hindi ko maintindihan ang mga misteryo ng spatial power sa ancient teleportation formation. Ito ay dahil ito ay nasa ibang antas. Sa sandaling ito, lumilipad si Xingqiu sa napakabilis na bilis sa spatial tunnel. Habang nakatingin siya sa asol na liwanag na patuloy na dumadaloy sa kanya, hindi naiwasang maalala ni Xingqiu ang pagkamangha na naramdaman niya noong una siyang pumasok sa spatial tunnel sa pamamagitan ng ancient teleportation formation. Sa oras na iyon, hindi akalain ni Xingqiu na mahahawakan niya ang mahiwagang spatial power na ito sa loob lamang ng ilang maikling taon. Buzz, 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 rumble, rumble, rumble. Gayunpaman, habang si Xingqiu ay nagbubuntong hininga sa paghanga sa kapangyarihan ng isang Combat King, isang mahinang dagandong ang biglang pumasok sa mga tainga ni Xingqiu. Ang kakaibang tunog na ito ay naging dahilan ng pagkagulat ni Xingqiu. Ito ay, may nangyari kaya sa labas ng mundo? Nang marinig niya ang kakaibang tunog, biglang tumigil si Xingqiu. Sa sandaling ito, si Xingqiu ay nasa kailaliman ng spatial tunnel at hindi nakikita ang labas ng mundo. Sa lohikal na pagsasalita, ang mga tunog mula sa labas ng mundo ay hindi dapat makapasok sa spatial tunnel. Gayunpaman, maaaring pumasok ang kakaibang tunog na ito at napakalinaw nito. Paanong hindi mabigla si Xingqiu? Kalimutan mo na, kahit anong mangyari, malalaman natin kapag nakalabas na tayo. Sayang lang at kailangan kong sumuko sa kalagitnaan ng una kong spatial tunnel. Napabuntong hininga si Xingqiu habang nakatingin sa asol na liwanag na umaagos palabas ng spatial tunnel. Pagkatapos, iwinagayway niya ang kanyang manggas at lumitaw ang isang puting daanan sa spatial tunnel. Nang tumalon si Xingqiu, umalis na siya sa spatial tunnel at nakarating sa labas ng mundo. Rumble, rumble, rumble. Ano ang nangyayari? Nang lumabas si Xingqiu sa spatial tunnel, nagulat siya nang matuklasan niya na ang kalangitan ay nagbago ng husto. Ang maputlang asol na kalangitan ay nawala at napalitan ng isang patch ng purple. Bukod dito, may kakaibang umuusbong sa kailaliman ng lilang kalangitan, at ang mga kakaibang tunog ay nagmumula rito. Oh my God, anong nangyayari? Nakakatakot ang pakiramdam ito. Sa sandaling ito, mayroong isang maliit na lungsod na hindi kalayuan sa lugar ng pagpapatupad. Sa sandaling ito, ang mga eksperto sa lungsod ay lahat ay pumailang lang sa langit habang nakatingin sila sa kakaibang kalangitan na may takot sa kanilang mga mukha. Iba't ibang talakayan ang patuloy na tumutunog. Malalaman natin kung ano ang nangyayari pagkatapos nating tingnan. Kung ikukumpara sa takot ng lahat, si Xingqiu ay sumangot ng malamig. Pagkatapos, ang kanyang figure ay naging isang sinag ng liwanag at bumaril sa kalangitan. Ang bilis ni Xingqiu ay napakabilis. Sa isang iglap lang, nalampasan na niya ang mga patong ng puting ulap. Gayunpaman, ang distansya sa pagitan ng langit at lupa ay walang katapusan. Kahit anong pilit ni Xingqiu na lumipad, ang lilang kalangitan ay napakalayo pa rin mula kay Xingqiu. Kahit ang espiritual na enerhiya ni Xingqiu ay hindi ito maramdaman sa ganitong distansya. Kakaiba, anong nangyayari? Pagkatapos ng 2 oras na paglipad, sa wakas ay huminto si Xingqiu. Tumingin siya sa malabong dagat ng mga ulap sa ibaba niya, at saka tumingin sa lilang kalangitan sa di kalayuan. Maging si Xingqiu ay hindi napigil ang sumimangot. Sa orihinal, naramdaman ni Xingqiu na may tiyak na distansya sa pagitan ng langit at lupa. Hanggat kaya niyang malampasan ang distansyang ito, maging ang langit ay maaabot. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nalaman ni Xingqiu na siya ay mali. Napakalayo ng langit na kahit ang lakas niya ngayon ay hindi niya ito kayang lapitan. Ang distansyang ito ay parang isang hindi nakikitang hadlang na naghihiwalay sa mga tao ng Sky Martial Continent. Kahit anong pilit nila, hindi nila ito malagpasan. Hindi kaya may heavenly phenomenon talaga. Sa pagtingin sa langit na hindi niya kayang lapitan, masasabi ni Xingqiu na ang pagbabago sa kalangitan ay hindi gawa ng tao. Iyon ay dahil hindi naramdaman ni Xingqiu na mayroong sinuman sa Sky Martial Continent na nagtataglay ng kapangyarihang baguhin ang kalangitan. Sa sandaling ito, hindi maiwasan ni Xingqiu na isipin ang isang sinaunang alamat na kumalat sa buong kontinente. Iyon ay ang heavenly phenomenon. Ang paglitaw ng isang heavenly phenomenon at ang patuloy na kapahamakan ng mundo. Isa itong sinaunang alamat na alam ng lahat sa Sky Martial Continent.
Sinasabi na hanggat may isang heavenly phenomenon na lumitaw sa kalangitan, nangangahulugan ito na magkakaroon ng tuloy-tuloy na kalamidad ng pagkawasak sa lupa. Bagamat hindi alam kung saan nanggaling ang alamat na ito, hindi pa kailanman nagkaroon ng heavenly phenomenon sa kasaysayan. Gayunpaman, ang eksenang ito ay lubos na katulad ng isang heavenly phenomenon. Kalimutan na ito. Kung ito ay pagpapala, hindi ito sumpa. Kung ito ay sumpa, hindi ko ito maiiwasan. Kung talagang umiiral ang ganitong uri ng maalamat na natural na kalamidad, hindi ito isang bagay na maaari kong ihinto. At saka, ito ay isang alamat lamang. Matapos mapatitig sa langit saglit na may time na ekspresyon, biglang ngumiti si Xingju. Muli siyang tumalikod at sumanib sa espasyo, nagmamadaling pumunta sa Fenghuami City. Fenghuami City, ang punong tanggapan ng Azura Palace na matatagpuan sa inner region ng Toireng Sky Region. Ito rin ang lugar kung saan nagtipon ang karamihan sa mga eksperto ng Azura Palace. Gayunpaman, ang Fenghuami City ay kasalukuyang walang laman. Ito ay tulad ng isang patay na lungsod, naglalabas ng isang nakakaligalig na aura. Tanging ang nakakabighaning pormasayon sa gitna ng Fenghuami City ang dahan-daang umiikot, naglalabas ng hindi masisirang aura. Mukhang hindi inaatake ang Fenghuami City. Biglang umikot ang espasyo sa itaas ng Fenghuami City, at lumitaw ang matangkad na figure ni Xingju. Sa pagtingin sa walang laman na Fenghuami City, ipinakita ni Xingju ang isang nakakagaan ng ngiti. Hindi bababasa, nangangahulugan ito na ang Fenghuami City ay hindi inaatake. Sino ka? Magpakita ka. Ngunit sa sandaling ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Xingju. Sabay talikod at gumawa ng grabang motion patungo sa palasyo sa likod niya. Isang marahas na puwersa ng pagsipsip ang sumambulat, na bumubuo sa mga nakikitang puting bagyo na lumundag patungo sa Xingju. Sa isang iglap, hindi mabilang na buhangin at mga labi ang natangay ng marahas na mga bagyo. Gayunpaman, nang ang mga debris na iyon ay isang tiyak na distansya mula sa Xingju, sila ay ganap na nabasag ng panggigipit ni Xingju. Ang sakit. Habang umaagos ang mga puting bagyo, lumitaw ang isang maselang figure ng ginang. Siya talaga ang 7th young lady ng Demon Refinement Clan, si Yao Xinyan. Girl, bakit ka nandito? Nang makita ni Xingju na ang taong nahawakan niya ay si Yao Xinyan, mabilis niyang binawi ang kanyang kamay at lumapit kay Yao Xinyan na may pag-indayog ng kanyang katawan. Sinuportahan niya si Yao Xinyan, na patuloy na umiikot kasama ng mga bagyo. Isang masayang ekspresyon ang agad na lumitaw sa kanyang mukha. Hindi kasi mababaw ang relasyon niya kay Yao Xinyan. Higit pa rito, ang kakaibang babaeng ito ay palaging nagpapasaya kay Xingju. Kaya naman, tuwang-tuwa siyang makita siya. Kuya Xingju. Ikaw. Saan ka nagpunta nitong mga araw? Bilis. Sabihin mo sa akin ang totoo. Nang si Yao Xinyan nakilala si Xingju, ang kanyang galit na mukha ay agad na naging kagalakan. Ibinuka niya ang kanyang maliit na bibig at nag-aalalang nagtanong. Huwag mo muna akong tanungin. Magkwento ka naman. Girl, bakit hindi ka nanatili sa Demon Refinement Clan? Bakit ka pumunta sa Fenghuami City ko? Pinaikit ni Xingju ang kanyang mga mata at curious na nagtanong. Ako, hindi ba dahil sa'yo? Ilang araw ang nakalipas, bigla kong nabalitaan na may nangyari sa Azura Palace. Lahat ng mga eksperto nila ay biglang nawala, at ang mga defensive formations ng headquarters sa outer and inner regions ng Toireng Sky Region ay na-activate. Parang isang malapit nang dumating sa kanila ang malaking kapahamakan, ngunit walang nakakaalam kung ano ang nangyari. Natatakot ako na baka may ginawa kang gulo, kaya pinuntahan kita. Sa kasamaang palad, marami akong nakitang tao mula sa Azura Palace. Tinanong ko sila tungkol sa iyong kinaroroonan, ngunit walang nakakaalam sa kanila. Umalis na walang pagpipilian, pumunta ako dito para tingnan kung mahahanap kita. Ibinuga ni Yao Xinyan ang kanyang maliit na bibig at naglagay ng masamang ekspresyon. Little sister, marunong ka din pala magmalasakit sa iba. Hindi mapigilan ni Xingju na makaramdam ng init sa kanyang puso matapos marinig ang mga salita ni Yao Xinyan. Siyempre, masasabi niyang pumunta rito si Yao Xinyan dahil nag-aalala siya sa kaligtasan nito matapos marinig na may nangyari sa Azura Palace. Gayunpaman, nagulat si Xingju na ang gayong simpleng babae ay talagang nagmamalasakit sa kanya. Puff. Alagaan mo yung ulo mo. Nakaramdam na lang ako ng inip na manatili sa clan, kaya lumabas ako para mawala ang boredom ko, yun lang. Biglang namula ang maliit na mukha ni Yao Xinyan, at mabilis siyang tumanggi. Tama, hindi mo pa rin sinabi sa akin kung saan ka nagpunta. At, ano ang ginagawa ng Azura Palace? Anong nangyari? Tanong ulit ni Yao Xinyan. Wala lang, konting gulo lang. Tumiti si Xingju at walang kwentang sinabi. Hindi niya gustong mag-alala si Yao Xinyan tungkol sa kanya, at ayaw niyang kalantarin siya sa gulo na ito. Kalimutan mo na kung ayaw mong sabihin sa akin. Inilibot ni Yao Xinyan ang kanyang mga mata kay Xingju at sinabing nakakunot ang kanyang mga labi. May hindi tama. Bakit iba ang purple gold armor mo? At ang lakas mo? Baka ikaw. Gayunpaman, nang ilipat ni Yao Xinyan ang kanyang tingin sa purple gold armor sa katawan ni Xingju, bigla niyang naalala ang eksena kung saan casual na sinunggaban siya ni Xingju gamit ang isang hampas ng palad.
Kasabay nito, ang kanyang pares ng cute na malalaking mata ay nanlaki, at ang kanyang dalisay na mukha ay puno ng pagtataka. Dapat malaman ng isang tao na si Xingju ay nakapasok sa Combo Emperor na kaharian ng kasabay niya, at ang kanilang mga lakas ay hindi masyadong magkalayo. Gayunpaman, ang lakas na ipinakita ni Xingju ngayon ay higit pa sa kanya. Ang ganitong uri ng agwat ay nagpaisip sa kanya ng isang bagay na ikinagulat niya. Malaki ang posibilidad na naibalik ni Xingju ang Purple Gold Armor sa isang Spirit Tool, at ang kanyang lakas ay umabot sa Combat Emperor. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 387, Heaven Phenomenon. Tama na. Bumalik na ang iyong kapatid na Xingju, ang Purple Gold Combat Armor sa isang spiritual weapon. At saka, hindi na ako high-level War Emperor, kundi isang Combat Emperor. Sa pagtingin sa nagtatakang si Yao Xinyan, bahagyang ngumiti si Xingju. Ginamit niya ang kanyang daliri upang bahagyang tapikin ang noo ni Yao Xinyan na may mapagmataas na ekspresyon. Sa ilang kadahilanan, si Xingju ay palaging walang prinsipyong nagpapakita ng kanyang mga nagawa sa harap ng cute na kapatid na ito. Hindi pwede. Tao ka ba talaga? Paano mo nagawa? Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, hindi mapigilan ni Yao Xinyan na mapapanganga. Nanlaki ang kanyang mga mata at puno ng hindi paniniwala at pagkalito ang kanyang kaibig-ibig na mukha. Hehe, secret lang yan. Tumiti si Xingju at walang kwentang sinabi. Hindi dahil hindi masabi ni Xingju kay Yao Xinyan ang tungkol sa Purple Gold Combat Armor, ngunit tiyak na hindi niya masabi kay Xingju ang tungkol sa Illusionary Moon Valley at Fairy. Kaya naman, walang sinabi sa kanya si Xingju. Hindi, bilisan mo sabihin mo, kung hindi ako makakatulog. Nang makita ito, nagpout si Yao Xinyan at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Xingju gamit ang kanyang malajade na mga kamay. Patuloy niya itong niyugyug, na parabang hindi siya susuko maliban kung sasabihin sa kanya ni Xingju. Medyo mahirap pakitunguhan si Yao Xinyan, matalino at tuso si Xingju. Walang silbi ang mga pakulo ni Yao Xinyan laban kay Xingju. Pagkaraan ng ilang sandali, umupo silang dalawa sa mataas na pader ng lungsod ng Fenghuami City at nag-usap. Kung tungkol sa Purple Gold Combat Armor at kung paano bumuti ang lakas ni Xingju, walang binanggit si Xingju tungkol dito. Sa katunayan, paanong hindi marinig ni Yao Xinyan ang mga walang kwentang salita ni Xingju. Gayunpaman, naiintindihan din niya ang dahilan kung bakit ayaw sabihin ni Xingju sa kanya, kaya hindi na niya ito ginugulo. Girl, ngayong may kakaibang phenomena sa langit, mukhang malaking kalamidad ang haharapin ng Sky Martial Continent. Hindi ka ba natatakot? Nakaupo sa mataas na pader ng lungsod, biglang itinaas ni Xingju ang kanyang ulo at tumingin sa lilang kalangitan. Sok, anong makalangit na anomalya? Isa lang itong kwentong ginagamit para linlanggan ng mga bata. Naiinis na sabi ni Yao Xinyan. Isang scam. Ito ay isang alamat na naipasa sa Martial Sky Continent sa loob ng libu-libong taon. Kahit na ang iyong ama ay lumaki na nakikinig sa alamat na ito. Paano ito naging isang kwento upang dayin ang mga bata? Tanong ni Xingju. Hindi lang ang aking ama. Ang aking lolo sa tuhod, at ang aking mga ninuno ay lumaki na nakikinig sa alamat na ito. Gayunpaman, ang tinatawag na heavenly phenomenon at earthly calamity ay hindi pa nangyari. Higit pa rito, ang ganoong bagay ay hindi kailanman nangyari sa mga makasaysayang talaan. Ang tinatawag na alamat na ito ay walang anumang batayan. Siyempre, ito ay isang kasinungalingan. Si Yao Xinyan ay nagtatanggol sa sarili na may seryosong ekspresyon. Bukod dito, ang kanyang mga salita ay masasabing makatwiran. May sense ang sabi mo. Tumawa si Xingju at sumagot, hindi itinatanggi o itinatanggi ito. Bagamat talagang lumitaw ang heavenly phenomenon, hindi naniniwala si Xingju na talagang mangyayari ang tinatawag na alamat. Hoy, mukhang curious ka na sa heavenly phenomenon na ito. Paano kung sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto? Biglang lumingon si Yao Xinyan at nagpakita ng isang misteryosong ekspresyon. Ang sikreto. Nagulat si Xingju sa una, ngunit pagkatapos ay nagtanong siya ng may pagtataka. Sa totoo lang, may ilang records itong tinatawag na heavenly phenomenon sa aking clan. At saka, ilang araw na ang nakalipas, sinimulan nitong obserbahan ng tatay ko at ng mga matatanda ng clan. Parang may hinihintay sila. At ngayon, mukhang hinihintay na nila itong tinatawag na heavenly phenomenon. Ikinurap ni Yao Xinyan ang kanyang mahabang itim na pilikmata. Sinasabi mo na alam na ng tatay mo at ng iba pa na lilito ang heavenly phenomenon na ito. Sa sandaling ito, mas nabigla si Xingju. Hindi niya inasahan na ang ganitong kababalaghan ay maitala sa Demon Refinement Tribe. Oo, iyon ang dapat mangyari. Gayunpaman, hindi mo kailangang mag-alala. Habang naghihintay para sa heavenly phenomenon, natuklasan ko na hindi lamang ang aking ama ang hindi nag-aalala, sa halip ay lalo siyang nasa sabik. Nangangahulugan ito na ang heavenly phenomenon na ito ay hindi nakakatakot gaya ng sinasabi ng mga alamat. Marahil ito ay talagang isang magandang bagay. Ipinaliwanag muli ni Yao Xinyan. Bukod dito, ang kanyang kaibig-ibig na mga mata ay puno ng pag-asa. Magandang bagay. Sana. Sa sandaling ito, hindi napigilan ni Xingju na itaas ang kanyang ulo at muling tumingin sa lilang kalangitan. Bukod dito, isang bahid ng siksik na pag-asa ang lumitaw sa kanyang mga mata.
Dapat malaman ng isang tao na si Xingju ay naging isang combat emperor, at siya ay nakapasok sa pinakamataas na ranggo ng kontinente. Kung may magandang nangyari talaga sa Sky Marshal Continent, baka makakuha siya ng bahagi nito. Buzz. Kalokohan. Tunit ng si Xingju ay nagpapantasya tungkol sa kung ano ang ay dudulot ng kababalaghan, ang kanyang mukha na puno ng isang mahinang ngiti ay agad na naging seryoso. Kasabay nito, ibinaon niya ang kanyang matalim na tingin patungo sa silangan, na siyang sentro ng rehiyon ng matayog na langit. Anong problema? Agad na tumingin si Yao Xinyan nang makita niya ang ekspresyon ni Xingju. Gayunpaman, wala siyang makita. Girl, i-activate ko na ang bewitching array. Mabilis na magtago sa loob. Nang marinig ang tanong ni Yao Xinyan, hindi sumagot si Xingju. Sa halip, sa isang pag-iisip, isang maliit na pasukan ang biglang lumitaw sa bewitching array. Hindi ako papasok. Anong nangyayari? Bilisan mo at sabihin mo sa akin. Si Yao Xinyan ay matalino. Natural na nararamdaman niya na may mali sa tono ni Xingju. Matigas niyang tinitigan si Xingju. Bakit ba napakasuwayan mo? Hindi ngayon ang oras para mag-tantrum. Madidistract mo lang ako kung mananatili ka dito. Ayaw umalis ni Yao Xinyan, medyo nabalisa si Xingju. Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Xingju ang isang malakas na hukbo na nagmamadali patungo sa Fenghuami City. Ang marahas na aura ay kabilang sa hukbo ng Beast City, at naramdaman ni Xingju ang dalawang napakalakas na aura sa kanila. Napakalakas nila kaya hindi sila mas mababa sa kanya. Bakit gusto mong manatili dito? Kahit na gusto mo akong pumasok, kailangan mong sumama sa akin. Napanatili ni Yao Xinyan ang kanyang katigasan ng ulo at tumanggi na makipagkompromiso. Kalokohan, huli na siguro ako. Sa sandaling ito, nabigla si Xingju nang matuklasan na ang dalawang makapangyarihang aura na ang papunta kasama ng hukbo ay tila naramdaman ng aura ni Yao Xinyan. Sa makatuwid, humiwalay na sila sa hukbo at mabilis na lumilipad patungo sa Fenghuami City. Ang dalawa sa kanila ay napakabilis. Sa isang kisap mata, nasa 10,000 milya na sila mula sa Fenghuami City. Nang mapansin ito ni Xingju, agad niyang isinara ang pasukan ng bewitching array. Buzz. Nang isara na ng execution ang pasukan ng bewitching formation, dumating na ang dalawang makapangyarihang aura. Sa isang iglap, nagbago ang kulay ng hangin at mga ulap, at umihip ang malakas na hangin sa lahat ng direksyon. Ang mga puting ulap sa kalangitan ay nagbago na sa parehong madilim na pulang kulay gaya ng warchi. Habang umaalon sila, natakpan na nila ang kulay ube na langit. Ang maringal na presyon ay nakabuo ng isang nakikitang bagyo. Habang dumaan ito sa Fenghuami City, nagsimulang lumitaw ang mga bitak sa mga gusaling na setup na may mga hadlang. Si Yao Xinyan, na isa lamang high-level war emperor, ay nahirapang huminga at hindi napigil ang umatras ng ilang hakbang. Nang makita ito, mabilis na lumipat si Xingju sa harap ni Yao Xinyan at pinagtanggol siya sa likod niya. Kasabay nito ang pagpapakawala ng kanyang maringal na aura ng walang anumang reserbasyon. Ang dalawang aura ay nagsagupaan sa isa't isa, at ang aura ni Xingju ay nanag, na pinilit na umatras ang aura na umaatake sa Beast City. May combat emperor talaga sila. Hindi nakakagulat na maaari silang gumawa ng isang pangalan para sa kanilang sarili sa Toiring Sky Region sa napakaikling panahon. Parang ang Azura Palace ay hindi ba. Nang ilabas ni Xingju ang maringal na aura, biglang umalangaw ang dalawang boorish na tawa sa kalangitan sa itaas ng Fenghuami City. Kasabay nito, biglang lumitaw ang dalawang maskuladong figura. Sila ay dalawang kakaibang mukhang magical beast. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng maapoy na pulang baluti, at may mga apoy na umaangat mula sa ibabaw ng katawan nito. Ang isa naman ay nakasuot ng asul na baluti, at ang katawan nito ay naglalabas ng mga alon ng malamig na hangin na maaaring mag-freeze sa hangin. Pareho silang may hawak na isang nangingibabaw na mahabang halberd sa kanilang mga kamay, at ang halberd ay naglalabas ng mainit na hangin at malamig na hangin tulad ng kanilang mga katawan. Ito ang Ice and Fire Generals ng Beast City. Nang makita ni Yao Xinyan, na nakatayo sa likod ni Xingju, silang dalawa, isang gulat na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Nakilala na niya ang kanilang mga pagkakakilanlan mula sa kanilang mga hitsura. Sila ang Ice and Fire Generals ng Beast City. Oh, hindi ba ito ang munting prinsesa ng Demon Refinement Clan? Anong ginagawa mo dito? Sa sandaling ito, biglang napansin ng Ice and Fire General si Yao Xinyan na nakatayo sa likod ni Xingju at nagtatakang nagtanong. Mga nakatatanda, ang Azura Palace ay isang puwersa na pag-aari ng isang kaibigan ko. At saka, ang Azura Palace ay kaalyansa sa aking Demon Refinement Clan. Maaari ko bang malaman kung ano ang nagdadala sa inyong dalawa dito ngayon? Si Yao Xinyan ay nakatingin kay Xingju, pinaikit ang kanyang mga mata, at sinabing may mabait na ngiti. Bukod dito, dahil naramdaman niya ang puot mula sa Beast City, ipinagmalaki pa niya na ang Azura Palace ay isang puwersa ng alyansa ng Demon Refinement Clan. Kilala talaga ng batang babaeng ito ang general ng tagapangalaga ng Beast City. Sa sandaling ito, nagulat din si Xingju sa mga aksyon ni Yao Xinyan. Hindi niya akalain na ang isang maliit na batang babae tulad ni Yao Xinyan ay makikilala ang sikat na Guardian General ng Beast City. Gayunpaman, hindi pinabayaan ni Xingju ang kanyang pagbabantay dahil lang sa magkakilala sila.
Alam ni Xingju na hindi susuko ang Beast City sa Azura Palace dahil lang kay Yao Xinyan, dahil alam niya kung gaano kahalaga ang Sacred Beast Pearl at ang maliit na dragon sa Beast City. O, ibig sabihin ng nasa tabi mo ay ang Palace Master Xingju, na kamakailan ay sumikat sa Toirang Sky Domain. Matapos marinig ang mga salita ni Yao Xinyan, hindi siya sinagot ng Ice and Fire Generals. Sa halip, pinaikit nila ang kanilang mga mata at tumingin kay Xingju. At sa loob ng tila mababait nilang mga mata, may bahid ng mali siya. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 388, ang pagpapala ay isang sumpa. Oo ako. Tumiti si Xingju at sumagot ng hindi alipin o mapagmataas na paraan. Ha, Palace Master Xingju, walang awayan ang Azura Palace at ang Beast City. Ngayon, nandito kaming dalawa para humingi ng pabor kay Palace Master Xingju. Sa pagharap sa walang takot na ugali ni Xingju, walang pakialam ang Ice and Fire Generals. Sa halip, ngumiti sila at sinabi, anong tulong? Bahagyang itinaas ni Xingju ang kanyang ulo at walang pakialam na sumagot. Palace Master Xingju, mangyaring ibigay ang demonyong hayop na maaaring mag-transform sa isang dragon. Pinaikit ng mga general ng yelo at apoy ang kanilang mga mata at sinabi, paano kung hindi ko ito ibigay? Tumisi si Xingju sa tanong ng Ice and Fire Generals. Gayunpaman, hindi niya itinanggi ang katotohanan na si Xiaolong ay nasa Azura Palace. Una, ang pangahas na gumawa ng isang bagay ngunit hindi ito ginagawa ay hindi estilo ni Xingju sa paggawa ng mga bagay. Pangalawa, ang Beast City ay hindi lamang nagpadala ng hukbo, nagpadala din sila ng 2 Guardian General. Ipinakita nito na ang Beast City ay handa na gamitin ang Azura Palace para pilitin si Xiaolong palabas. Sa makatuwid, hindi sila aalis dahil lamang sa ilang salita mula kay Xingju. Sa makatuwid, dahil alam niyang hindi niya matatakasan ang kalamidad na ito kahit na sinubukan niyang itago ito, hindi ibababa ni Xingju ang kanyang dignidad at magpapakumbaba. Hahaha, kung hindi mo ibibigay, natatakot akong mawala ang Azura Palace mo sa Toirang Heaven region simula ngayon. Biglang tumawa ang Ice and Fire Generals. Napuno ng kayabangan at lamig ang kanilang nakakabinging tawa. Depende yan kung may lakas ka para gawin iyon. Sabi ni Xingju na may tame time na action. Nang makita ang reaksyon ni Xingju, ang mga mukha ng Ice and Fire Generals ay naging ganap na malungkot. Sa isang iglap, napuno ng malakas na hangarin ng pagpatay ang hangin sa itaas ng Fenghua Mystic City. Gayunpaman, tulad ng silang tatlo ay handang lumaban anumang oras, ang tunog ng hangin ay biglang umalangaw mula sa di kalayuan. Pagtingin nila, nakita nila ang isang malaking patch ng maitim na ulap sa gilid ng langit na mabilis na lumalaki at papalapit. Isang napakalakas na aura ang nakapaloob sa loob nito, kasama ang mga alon ng dagandong. Habang papalapit ang maitim na ulap, mas lalong lamilinaw ang nakakatalam na mga dagandong. Sa sandaling ito, sina Xingju at Yao Xinyan kitang-kita na hindi ito madilim na ulap, ngunit isang hukbo ng halos 10,000 mahiwagang hayop. Ang pinakanakakagulat na bahagi ay na ito ay talagang isang hukbo ng halos 10,000 War Emperor Magical Beast. Brother Xingju, ano ang ginawa mo para mapakilos ang Beast City ng napakaraming tao? Sino ang mahiwagang hayop na iyon na maaaring mag-transform sa isang dragon? Karapat-dapat ba siya sa iyong prosyon? Nang makita ang napakalaking hukbo na dahan-dahang lumalapit, maging ang walang takot na si Yao Xinyan ay may gulat sa kanyang mukha. Hindi siya nag-aalala sa sarili niyang kaligtasan. Bilang 7th young lady ng Beast Refinement Tribe, kahit ang Beast City ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman sa kanya. Ang inaalala niya ay ang pagbitay. Hehe, huwag kang mag-alala, little girl. Kayang-kaya ito ng kuya Xingju mo. Bahagyang tinapik ni Xingju ang balikat ni Yao Xinyan na may walang pakialam na ekspresyon, na sinasabi sa kanya na huwag mag-alala. Ang hukbo ng Beast City ay hindi direktang pumasok sa Fenghua Mystic City. Sa halip, huminto sila 10,000 milya ang layo mula sa lungsod. Sa sandaling ito, maraming mga siluwet ang lumitaw malapit sa hukbo at nagsimulang lumapit sa lungsod. Hindi sila mga sundalo ng Beast City, ngunit mga eksperto mula sa iba't ibang kapangyarihan sa rehiyon ng matayog na langit. Ang Beast City ay isa sa 4 na overlord powers sa Toirang Sky region. Bawat galaw nito ay maaakit ang atensyon ng lahat ng kapangyarihan sa rehiyon ng matayog na langit. Ang ganitong malakihang operasyon ay natural na nakakuha ng atensyon ng maraming kapangyarihan. Hindi sila narito para tulungan ang Beast City, at hindi rin sila naririto para tulungan ang Azura Palace. Sa halip, narito sila upang tingnan kung ano ang nangyari sa pagitan ng Beast City at ng Azura Palace. Hehe, ang Beast City ay talagang karapat-dapat na maging isa sa 4 na overlord powers sa Toirang Sky region. Gayunpaman, kung ayaw mong makaranas ng mabibigat na casualty, ipinapayo ko sa iyo na huwag hayaan ang mga taong iyon na lumahok sa labanan. Bakit hindi ba tayong tatlo ang magayos ng ganito minsan at para sa lahat? Walang pakialam na sinulyapan ni Xingju ang hukbo ng Beast City, pagkatapos ay sinabi sa Ice and Fire Generals na may ngiti sa kanyang mukha. Ang laki ng hukbo na ipinadala ng Beast City sa pagkakataong ito ay talagang nakakagulat. Kung ito ang dating Xingju, matatakot siya kapag kaharap ang gayong hukbo, dahil ang gayong hukbo ay hindi isang bagay na kayang hawakan ng palasyo ng Azura. Gayunpaman, ang gayong kakilakilabot na hukbo ay wala sa paningin ni Xingju.
Para silang isang kumpol ng mga langgam na inilagay doon, naghihintay kay Xingju na bawiin ang kanilang buhay. Ito ang malaking agwat sa pagitan ng isang War Emperor at isang Combat Emperor. Lalo na pagkatapos na si Xingju ay naging isang Combat Emperor, ang agwat ay naging mas malaki. Haha, Palace Master Xingju, pareho tayo ng intensyon. Dahil tumanggi kang saktan ng hukbo ng Beast City, natural na hindi namin sasaktan ang kahit isang buhok ng Azure Palace. Hayaan mo tayong tatlo na magkaroon ng patas na laban. Tumawa ng malakas ang Ice and Fire Generals. Pagkatapos nito, naglabas sila ng utos sa hukbo ng Beast City sa pamamagitan ng isang espesyal na talisman ng komunikasyon. Pagkatapos noon, tumalikod sila at lumipad palabas ng Fenghuami City, na wala sa isang kisap mata. Little girl, hintayin mo ako dito. Huwag mo akong sundan. Nang makita ito, lumingon si Xingju at nakangiting sinabi kay Yao Xinyan. Pagkatapos noon, kasabay ng bagzo ng hangin, nawala si Xingju mula sa Fenghuami City, lumipad sa malayo. Sino ang binatang iyon? Talagang may lakas siya ng Combat Emperor. Itong edad na ito, ang hitsura na ito. Tila siya ang Palace Master ng Azure Palace. Ano? Ang Palace Master ng Azure Palace, si Xingju. Hindi ba siya ay isang high-level War Emperor noong siya ay nasa Demon Refinement Clan? Paano siya nakalusot sa Combat Emperor realm ng ganoon kabilis? Sino ang nagmamalasakit sa kanya? Malalaman natin kapag nakita natin kung sino siya. Sa sandaling ito, ang hukbo ng Beast City ay hindi gumalaw kahit isang pulgada. Sa halip, nakahover sila sa kalangitan sa maayos na paraan. Gayunpaman, nagsimulang mag-usap ang iba't ibang puwersa sa kanilang mga sarili. Tungkol sa dalawang Great Guardians ng Beast City, nakilala sila ng ilan sa kanila na nagmula sa gitna ng Toireng Sky Region. Gayunpaman, wala silang masyadong alam tungkol kay Xingju. Gayunpaman, ang bilis na ipinakita ni Xingju kanina ay malinaw na nagsabi sa kanila na siya ay isang Combat Emperor. Swoosh 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 swoosh. Sa isang iglap, sa kalangitan sa itaas ng Fenghuami City, 10,000 figure ang nagbabalik-balik sa sobrang bilis. Sila ay tulad ng ilang mga palaso na ipinutok mula sa isang busog, sumisipol sa hangin patungo sa direksyon kung saan nagpunta si Xingju at ang dalawa pa. Sa sandaling ito, parang binura ng ulan ng mga palaso ang kalangitan sa itaas ng Fenghuami City. Itong lalaking ito, talagang napasok niya ang sarili niya sa ganitong klaseng problema. Hindi talaga ako mapakali. Sa sandaling ito, ibinuga ni Yao Xinyan ang kanyang maliit na bibig at bamulong. Pagkatapos, lumundag siya at nakipaghalo sa karamihan, lumilipad patungo sa direksyon kung saan nagpunta si Xingju. May malawak na kapatagan sa labas ng Fenghuami City. Sa sandaling ito, mayroong 10,000 mga silhouette na natipon sa paligid ng kapatagan. Hindi lamang sila nagmula sa iba't ibang puwersa, ngunit ang isang bahagi sa kanila ay mga hindi kaakibat na magsasaka mula sa Toireng Sky Domain. Gayunpaman, nagpunta lamang sila dito para sa isang layunin upang panuorin ang palabas. Bagamat napakaraming manunood, may malalakas at mahina sa kanila. Ang pinakamalakas sa kanila ay isang high-level War Emperor, habang ang pinakamahina sa kanila ay isang War King o isang Martial God. Kaya naman, walang nang ahas na lumapit sa kanila. Tanging ang mga high-level na Combat Emperors ang malabong makakita ng malabong silhouette ni Xingju at ng Ice and Fire Generals. Maging ang kanilang mga mukha ay mahirap makilala dahil ang labanan sa pagitan ng mga Combat Emperors ay masyadong nakakatakot. Kahit isang alon ng enerhiya ay maaaring magdulot ng kapahamakan para sa kanila. Palace Master Xingju, naabot mo na ang lakas ng isang Combat Emperor sa murang edad. Kahit ako ay humanga sa iyong talento. Kung patuloy na lumalago ang talentong tulad mo, hindi imposibleng linangin mo ang Azura Palace sa pangalawang Mystical Palace. Bakit mo sisirain ang iyong kinabukasan para sa isang demonic beast? Sa sandaling ito, nagkatinginan si Xingju at ang Ice and Fire Generals. Gayunpaman, hindi nagmamadali ang Ice and Fire Generals na salakayin si Xingju. Sa halip, muli silang nagtanong, "Cut the crap. Maaaring kunin mo ang iyong hukbo at umalis ngayon, o maghanda na ilibing dito." Walang ekspresyon sa mataimtim na mukha ni Xingju, ngunit isang nakakatakot na nakamamatay na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Halatang handa na siya sa labanan. Dahil iyon ang kaso, huwag mo kaming sisihin sa pambubuli sa mga nakababatang henerasyon. GGGGG. Huhuhuhuhuhu. Biglang sabay na naghiyawan ang Ice and Fire Generals. Habang winawagayway nila ang mga halberd sa kanilang mga kamay, isang maringal na apoy at isang maringal na apoy ng yelo ang sumambulat patungo kay Xingju. Ang maringal na apoy ay sinunog ang hangin na may sumisitsit na tunog, habang ang apoy ng yelo ay natunaw sa lupa, na nag-iiwan ng mahabang bakas ng yelo. Higit pa rito, ang dalawang pag-atake ay naglalaman ng isang nakakatakot na kapangyarihan. Kung ang dalawang pag-atake na ito ay tatama sa Fenghuami City, ang lahat ay magiging abo, maliban sa bewitching formation. Isa itong spiritual weapon. Gumamit talaga sila ng spiritual weapon sa simula pa lang. Napakalakas. Gaya ng inaasahan ng Ice and Fire Generals ng Beast City. Nakaka-eye-opening talaga ang ganitong klaseng pag-atake. Kahit na ang distansya sa pagitan ni Xingju at ng Ice and Fire Generals ay napakalayo, ang mga pag-atake ng yelo at apoy na pinakawalan ng Ice at Fire Generals ay makikita pa rin ng malinaw.
Kahit na ang tunog ng apoy na nagninangas sa hangin at ang apoy ng yelo na nagyayelo sa lupa ay malinaw na maririnig. Ang nakakatakot na aura na ibinubuga ng Ice and Fire Generals ay naging dahilan upang manginig ang mga tao sa takot. Hindi lang kayo ang may spiritual weapon. Sa harap ng frontal attack mula sa Ice and Fire Generals, hindi lamang si Xingju ang hindi naka-counterattack, hindi man lang niya sinubukang umiwas. Sa halip, tumayo siya sa himpapawid, naghihintay na dumating ang pag-atake. Puno ng excitement ang mukha niya, ang hilig makipaglaban. Purple Gold Combat Spirit, lumabas ka. Boom! Biglang nagpakawala si Xingju ng isang paputok na sigaw. Kasabay nito, ang dalawang pag-atake ng yelo at apoy ay dumating na may malakas na putok. Sa isang iglap, sumabog sa hangin ang dalawang energy ripples ng yelo at apoy. Kasunod ng nakakatalom na pagsabog na ito, lumitaw ang isang dagat ng apoy at isang iceberg kung saan naroon dati si Xingju. Ang lugar ay hindi maipaliwanag, na parang isang bulkan at isang malaking bato ng yelo ang biglang lumitaw sa hangin. Nakakatakot. Ito ba ang pag-atake ng isang combat emperor? Ito ba ang kapangyarihan ng isang spiritual weapon? Masyadong makapangyarihan. Gaya ng inaasahan sa isang maalamat na pag-iral. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay sadyang hindi pag-aari ng isang tao. Sa pagtingin sa dalawang energy ripples na kumakalat pa, ang mga tao ay nagpakawala ng mga tunog ng pagtataka at pinanabik. Ang kanilang mga mukha ay puno ng mga natulala na ekspresyon, dahil sa karamihan sa kanila, ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng labanan sa pagitan ng mga combat emperors. Diyos ng Digmaan Azura, Kabanata 389, ang labanan ng mga combat emperor. Makakayanan kaya ng batang combat emperor na iyon ang ganoong pag-atake. Sa pagtingin sa mga alon ng enerhiya ng yelo at apoy, ang ilang mga tao ay nagsimulang mag-alinlangan. Bagamat taglay din ni Xingju ang lakas ng combat emperor, ang Ice and Fire Generals ang naglunsad ng pag-atake kanina. Ang Ice and Fire Generals ay mga eksperto na may napakataas na posisyon sa Toirang Sky Domain. Pareho silang nagtataglay ng lakas upang patayin ang mga combat emperors ng parehong antas, hindi pa banggitin na silang dalawa ay nagsanib kamay at ginamit ang kanilang natal spiritual weapons. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang lahat ay nag-aalala para kay Xingju. Sa sandaling ito, hindi nila hinanggad na mamatay si Xingju ng ganoon lang. Umaasa silang magpapatuloy ang pambihirang labanang ito. Oo naman. Habang hinuhulaan ng lahat kung ang pagbitay ay magiging buhay o kamatayan, biglang umalangaw ang isang nakakatang na tili. Kasabay nito, ang mga enerhiya ng yelo at apoy na pumuno sa hangin ay nagsimulang mag-distort sa napakabilis na bilis. Pagkatapos, nagsimula silang kumalat sa paligid sa napakabilis na bilis. Ano ang nangyayari? Ang tunog na ito, tila. Tila isang agila. Ngunit paano may lalabas ng isang agila ang napakalakas na tunog? Sa pagtingin sa mga alon ng enerhiya na mabilis na kumalat, lahat ay nagsimulang umatras. Kahit na napakalayo nila kay Xingju at sa iba pa at hindi sila maabot ng dagat ng apoy at yelo, ang unos na nilikha ng mga ripple ng enerhiya ay isang pag-atake pa rin na hindi nila makayanan. Tingnan mo, ano iyon? Ito. Nakakatakot ang aura na ito. Gayunpaman, habang ang lahat ay umaatres upang maiwasang masugatan ng mabangis na hangin na pinukaw ng enerhiyang alon, ang ilang matalas na mga tao ay biglang natuklasan na ang isang napakalaking figure ay biglang lumitaw sa lugar kung saan nakatayo ang pagpapatupad ng parusa kanina. Ang figure ay higit sa 1,000 talampakan ang taas, at bigla itong lumitaw sa hangin na parang isang higanting bundok. Dahil sa sobrang laki nito, kitang-kita ng lahat ang itsura nito kahit na may kalayuan lang ito. Isa talaga itong halimaw na may katawan ng humanoid beast. Higit pa rito, nakasuot ito ng napakagandang baluti. Ang baluti na iyon ay eksaktong kapareho ng kay Xingju. Sa pagtingin sa nangingibabaw na ulo ng agila, mahuhulaan ng lahat na ang dagandong noon ay mula rito. Ito ay isang espiritu ng data. Ito ay ang maalamat na espiritu ng tagapag-alaga ng sandata. Sa hitsura nito, ito dapat ang espiritu ng sandata ng batang combat emperor na iyon. Ang kanyang baluti ay talagang isang spiritual artifact. Gaano kalakas? Hindi lamang siya nagtataglay ng lakas ng isang combat emperor, nagtataglay pa siya ng pinakamahalagang spiritual artifact sa kontinente. Sino nga ba siya? Habang ang karamihan sa mga tao ay nagulat sa malaking halimaw na nasa harapan nila, ang ilan sa mga mas may karanasan na mga tao ay biglang nakilala na ito ay isang espiritu ng sandata. Higit pa rito, mula sa armor na kapareho ng kay Xingju, maaari nilang hulaan na ito ay isang espiritu ng sandata na tinawag ni Xingju. Purple Feathered Golden Hawk. Ikaw ay Purple Feathered Golden Hawk. Kung ikukumpara sa pagkagulat ng lahat, maging ang Ice and Fire Generals ay nabigla. Naramdaman nila ang pamilyar na pakiramdam mula sa artifact spirit na nasa harapan nila. Ito ay ang Purple Feathered Golden Hawk na misteryosong nawala nang mangyari ang pagsabog sa Beast City. Hindi ito tinatawag na Purple Feathered Golden Hawk, ito ay tinatawag na Purple Golden Combat Spirit. Biglang lumitaw ang figure ni Xingju mula sa likod ng espiritu ng sandata ng Purple Feathered Golden Hawk. Sa sandaling ito, hindi nagbago ang hitsura ng Xingju. Makikita na ang mga pag-atake mula sa Ice and Fire Generals ay hindi nakapinsala sa Xingju. Higit pa rito, hindi inamin ni Xingju na ang espiritu ng sandata ay ang Purple Feathered Golden Hawk.
Ang Purple-Feathered Golden Hawk ay ang disipulo ng Beast City Lord, ang Profound Insight Ghost Phoenix. Kung alam ng Azura Palace na ginawa ni Xingju ang kanyang disipulo bilang isang espiritu ng sandata, kahit na walang insidente ni Xiaolong, ang Azura Palace ay mawawasak pa rin. Natural, hindi pipilitin ni Xingju ang kanyang sarili na umamin sa ganitong uri ng problema na maiiwasan. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit binago ni Xingju ang hitsura ng Purple-Feathered Golden Hawk. Kaya't ang espiritu ng sandata ng Purple Golden Combat Armor ay hindi patay. Ang Demon Refinement Clan ay handang ibigay sa iyo ang spiritual artifact na ito. Mukhang hindi mababaw ang relasyon ninyong dalawa. Sa kasamaang palad, ang aking Beast City ay hindi natatakot sa Demon Refinement Clan. Kahit na nasa iyo ang suporta ng Demon Refinement Clan, kung hindi ka payag na ibigay ang demonyong hayop na yun, huwag mo nang isipin ang pagtakas. Sa sandaling ito, tila biglang naalala ng Ice and Fire Generals na nakuha ni Xingju ang Purple Golden Combat Armor mula sa Demon Refinement Clan. Sa sandaling ito, naniniwala sila na ang Demon Refinement Clan ay sadyang ibinigay ang spiritual artifact na ito kay Xingju. Haha, tumakas. Mukhang hindi pa naiintindihan yung dalawa ang sitwasyon nyo. Sa ngayon, hindi ako ang gustong tumakas. Dapat pag-isipan ninyong dalawa kung paano makakatakas, di ba? Oo, biglang umungal si Xingju at ang Purple Golden Combat Spirit sa kanyang harapan ay bumaril patungo sa Ice and Fire Generals na may aura na naging sanhi ng panginginig ng lupa. Sa sandaling ito, ang paggalaw lamang ng kanyang katawan ay naging sanhi ng panginginig ng lupa. Lumitaw ang ilang malalalim na bitak. Makikita ng isa na pagkatapos maabot ni Xingju ang antas ng Combat Emperor, ang lakas ng Purple Golden Combat Spirit ay tila tumaas. Sa katunayan, ito ay kahit na ilang beses na mas malakas kaysa noong ang kanyang pangunahing katawan ay nabubuhay pa. Napakalakas. Ito ba ang kapangyarihan ng isang espiritu ng sandata? Hindi nakakagulat na ito ay isang kayamanan ng mundo. Ang aura na ito ay tila mas malakas pa kaysa sa isang Combat Emperor. Sa pagtingin sa malalalim na bitak na tumatakip sa lupa pati na rin sa nagngangalit na mga bagyo na dulot ng paggalaw ng Purple Gold Combat Spirit, ang mga mukha ng lahat ay nag-aapoy sa pananabik. Ang gayong malakas na labanan ay nalampasan na nila ang kanilang pangunawa. Kasalukuyan silang nag-aaway sa patag na kapatagan. Kung ito ay isang bundok, ito ay nawasak na sa lupa. Ignoranting bata. Ngayon, hahayaan kitang maranasan kung ano ang tunay na weapon spirit. Ang aming mga kaluluwa ay konektado sa isa't isa. Ang espiritu ng sandata ng buhay ay ang hari sa mga espiritu ng sandata. Ruer. Ngunit nang salakayin ng Purple Golden Combat Spirit ang Ice and Fire Generals, biglang pumutok ang mga kamay ng Ice at Fire General na may nakasisilaw na liwanag. Pagkatapos, sumambulat ang dalawang humanoid demonic beast na mas malakas pa sa Purple Golden Combat Spirit. Ito ay dalawang Ice at Fire Magic Beasts. Ang isa sa kanila ay may nagninangas na aura sa paligid ng katawan nito, at may hawak itong maapoy na pulang halberd sa kamay nito. Ang isa naman ay parang isang general ng yelo, at ang katawan nito ay napapaligiran ng malamig na hangin na maaaring mag-freeze ng hangin, at ang halberd sa kamay nito ay nagyayelong asul. Ngunit ang higit na ikinagulat ni Xingju ay ang aura ng dalawang artifact spirit na ito, kahit alin man ito, ay talagang nasa itaas ng Purple Gold Combat Spirit. Anong nangyayari? Ang mga espiritu ng sandata ng Ice at Fire General ay talagang mas malakas kaysa sa Blood General. Sa pagtingin sa dalawang espiritu ng sandata na biglang lumitaw sa harap ng Ice and Fire Generals, nagmamadaling inutusan ni Xingju ang Purple Golden Combat Spirit na ihinto ang pag-atake nito. Kailangang malaman na ang kasalukuyang Purple Golden Combat Spirit ay hindi mas mahina kaysa sa mga espiritu ng armas na ipinatawag ng Blood General at Li Xiaohan. Ngunit, hindi naisip ni Xingju na ang mga espiritu ng sandata ng Ice at Fire General ay magiging mas malakas pa kaysa sa sandata ng Blood General. Mukhang may rangkang din ang 4 na Guardian Generals. Sa sandaling ito, hindi maiwasan ni Xingju na alalahanin kung paano hinarap ng lahat ang 4 na general na tagapag-alaga. Tinawag silang kulog, yelo, apoy, at dugo. Noong una, inakala ni Xingju na ito ay isang kaugalian lamang na paraan ng pagtugon sa kanila. Ngunit ngayon, tila may mas malalim na kahulugan ng ganitong paraan ng pagtugon sa kanila. Marahil ito ang rangkang ng lakas ng 4 na Guardian Generals. Ang Ice and Fire Generals ay isang pares ng kakaibang hayop ng langit at lupa, pati na rin ang isang pares ng kambal na kapatid. Iyon ang dahilan kung bakit magkatulad ang kanilang lakas. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, ang Thunder General, na nasa itaas ng Ice and Fire Generals, ay maaaring maging isang mas malakas na demonyong halimaw. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni Xingju kung bakit ang Beast City ay nagtataglay ng lakas na maihahambing sa mga sinaunang linya ng dugo ng mga sinaunang angkan. Ito ay dahil ang mga demonyong hayop na ito ay hindi dapat maliitin. Ano little brat, natatakot ka na ba? Pero hindi mahalaga. Hindi namin sinadya na pahirapan ka sa simula pa lang. Hanggat handa kang ibigay ang demonyong halimaw na iyon, hindi lang namin gagawing mahirap ang Azura Palace, gagawin namin iulat din ang iyong talento sa Panginoon ng lungsod. Bagamat tao ka, walang hangganan ang landas ng paglilinang. Ang ating Panginoong lungsod ay pinahahalagahan din ng mga may kahangahangang talento. Sino ang nakakaalam, baka handa siyang tanggapin ka bilang kanyang alagad.
Matapos ipatawag ang dalawang malakas na espiritu ng sandata, ang Ice at Fire Generals ay hindi nagmamadaling umatake. Sa halip, muli nilang kinausap si Xingju. Malinaw na talagang gusto nila ang talento ni Xingju at walang intensyon na saktan si Xingju. Hehe, ako, Xingju, pinahahalagahan ko ang iyong mabait na intensyon. Pero kaibigan ko si Xiaolong. Ako, si Xingju, ay hinding-hindi magtataksil sa kaibigan ko. Sa paulit-ulit na paalala ng Ice and Fire Generals, nagsimulang maglaho ang pagkapuot ni Xingju sa kanilang dalawa. Nararamdaman ni Xingju na ang mga general ng yelo at apoy ay walang anumang galit sa kanya, at sila ay sumusunod lamang sa mga utos. Xingju, munting brat, hinahangaan ko ang iyong katapangan. Ngunit mas naiintindihan mo ang kasalukuyang sitwasyon. Sa tingin mo ba mapipigilan mo at ng artifact spirit na ito ang kapatid ko at ang ating mga natal artifact spirits kung ikaw lang at ang artifact spirit na ito? Ano man ang pagkakaiba ng lakas, kahit na tayo ay nasa parehong antas, ito ay isang 4v2 na labanan. Ang iyong mga pagkakataon of winning ay wala. Biglang tumawa ang Ice and Fire Generals. Hehe, mali yata ang pagkalkulan yung dalawa. Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi isang 4v2, ngunit isang 5v4. Nang makita ito, ipinakita ni Xingju ang isang mahinang ngiti. Isang umaasang ngiti ang biglang lumitaw sa kanyang mukha. Anong ibig mong sabihin? Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, nagulat ang Ice at Fire Generals. Mabilis silang tumingin sa paligid na parang may hinahanap. Dahil nakikita nila sa mukha ni Xingju na hindi nagbibiro si Xingju. Kung iyon ang kaso, nangangahulugan ito na mayroon pa ring 3 combat emperors na nakatago sa paligid. Kung iyon ang kaso, ang ganap na kalamangan na nilikha nila ay magiging walang kabuluhan. Hindi na kailangang maghanap. Nandito na ang natitirang 3. Biglang umungol si Xingju. Bahagyang nang inag ang kanyang katawan at ang kanyang katawan na buo pa rin kanina ay naging ulap ng itim na gas. Ang itim na gas ay lumundag at pumiglas. Napakabilis, nahati ito sa 4 na bahagi. Pagkatapos noon, ang 4 na ulap ng itim na gas ay muling namuo sa itsura ni Xingju. Gayunpaman, ang lumitaw sa harap ng Ice and Fire Generals ay 4 na kay Xingju. Hindi lang sila magkamukha, maging ang kanilang mga aura ay parehong makapangyarihan. Ito ang Soul Doppelganger na ipinakita ni Xingju. Noong siya ay Combat Emperor, isang Soul Doppelganger lang ang magagawa ni Xingju. Higit pa rito, ang mga hakbang ay medyo komplikado. Gayunpaman, pagkatapos tumuntong sa larangan ng Combat Emperor, maaaring lumikha si Xingju ng 3 Soul Doppelgangers. Higit pa rito, madali siyang makakalikha ng 3 Soul Doppelganger na may isang pag-iisip. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 370, Kapanganakan ng Buhay. Ito ba ay isang ilusyon? Hindi, ang pakiramdam na ito. Ito ay isang tunay na katawan. Kaya niyang i-materialize ang katawan niya at kahit ang lakas at aura niya ay hindi pa rin nagbabago. Anong martial skill lang ito? Sa pagtingin sa 4 na punishment techniques na nauna sa kanila, maging ang Ice and Fire Generals, na nanirahan sa kontinente sa loob ng mahigit 1,000 taon at may karanasan at may kaalaman, ay natigilan. Hindi pa nila narinig ang gayong malalim na kasanayan sa militar. Higit pa rito, ang spiritual avatar ay espesyal. Kahit na isa itong spiritual avatar, hindi maramdaman ng iba ang aura ng spiritual avatar. Nagsisimula pa lang ang totoong labanan. Hayaan mong maranasan ko ang tunay na lakas ng Ice and Fire Generals. Whoosh! Aw! Ang sulok ng labi ni Xingju ay pumulupot paitaas. Lumakad siya pasulong at naging 4 na streak ng liwanag na bumaril patungo sa Ice and Fire Generals. Kasabay nito, ang kanyang Purple Gold Combat Spirit ay lumawak ang tuka nito at kasabay ng isang matalim na sigaw, isang Purple Sound Wave ang sumabog. Ang Purple Sound Wave na iyon ay naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan. Brat. Kahit ang bentahe mo sa numero, kulang ka pa rin sa lakas. Pumunta ka, Ice and Fire Spirits. Hayaang maranasan ng walang alam na brat na ito ang iyong lakas. Bagamat nabigla sila sa mga spiritual avatar na ipinatawag ni Xingju, ang Ice and Fire Generals ay hindi nagpakita ng kahit kititing na takot nang umatake si Xingju. Sa kabaligtaran, hindi man lang kumikibo ang dalawa. Inutusan lamang nila ang dalawang makapangyarihang Ice at Fire Spirits na sisingilin si Xingju. Brat, hahayaan kitang maranasan ang ultimate fusion skill ng aking Ice and Fire Spirits. Ice and Fire Dual Heavens. Buzz. Ang mga katawan ng Ice and Fire Duo Spirits ay biglang nag-distort at naging malabo. Pagkatapos, sila ay naging dalawang maringal na apoy at apoy ng yelo. Ang dalawang apoy at apoy ng yelo na ito ay ganap na naiiba sa dati. Sa loob ng marilag na apoy, mayroong isang pares ng nakakatakot na higanteng mga mata. Bukod dito, ang aura na ibinigay nila ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Higit pa rito, ang mga apoy at apoy ng yelo ay maaaring aktwal na lumawak ng walang anumang mga limitasyon. Sa isang iglap, sila ay nagsanib sa isang malawak na katawan ng enerhiya na sumasakop sa langit at lupa. Ang enerhiyang katawan ng yelo at apoy ay gamulong at kumulo, na parabang ito ay isang malakas na alon na umaalon sa kalangitan. Sa sandaling ito, ang enerhiya ng mga apoy ng yelo at apoy ay tila tumaas ng husto. Ito ay nakakatakot na kahit na si Xingju ay naramdaman na ito ay mahirap pakitunguhan. Boom!
Nang makita ito, mabilis na huminto si Xingju sa pagsulong. Kasabay nito, mabilis siyang umatras. Ngunit sa sandaling ito, ang soundwave attack ng Purple Gold Combat Spirit ay umabot na sa rumaragasang alon ng yelo at apoy. Gayunpaman, ang gayong malakas na pag-atake ng soundwave ay pumukaw lamang ng isang layer ng energy ripple sa malaking alon ng yelo at apoy. Hindi man lang nito napigilan ang pagsulong ng alon. Bukod dito, hinabol pa rin siya nito sa bilis na hindi mas mababa kaysa kay Xingju. Talagang nakakatakot ang kapangyarihan ng yelo at apoy. Gayunpaman, walang silbi kung hindi nito ako maabutin. Hindi napigilan ni Xingju na mapabuntong hininga nang makita niyang hindi na kayang abutin ng alon ng yelo at apoy ang bilis ng kanyang pag-atras. Kung siya ay mahulog sa isang nakakatakot na pag-atake, ito ay magiging mahirap para sa kanya upang makatakas. Brat, tingnan natin kung saan ka makakatakas. Ngunit nang maisip ni Xingju na matagumpay siyang makakatakas, dalawang pamilyar na boses ang biglang umalangaw sa likod ni Xingju. Nang lumingon si Xingju, ang kaninang kalmadong mukha ay agad na namatay. Iyon ay dahil natuklasan ni Xingju na dalawa pang apoy at apoy ng yelo ang lumitaw sa kanyang likuran. Bukod dito, sa loob ng apoy at apoy ng yelo, mayroon ding isang pares ng malalim at malalim na mga mata. Ang aura na ito ay ng Ice and Fire Generals. Kalokohan. Kailan sila dumating? Nakatingin sa Ice and Fire Generals na biglang sumulpot sa likod niya sa anyo ng apoy at apoy ng yelo. Ang ulo ni Xingju ay masasabing puno ng kalituhan. Sa parehong oras, nalilito siya kung ano ang gawin. Ito ay dahil napaligiran na siya ng lubusan at wala ng daan palabas. Ang hindi niya lubos maisip ay sa bilis at pangunawa ng kanyang kaluluwa, hindi niya talaga maramdaman kung kailan dumating sa likuran niya ang Ice and Fire Generals. Brat, ito ang tunay na kambal na langit ng yelo at apoy. Ang kambal na langit ng yelo at apoy ay hindi isang bagay na kayang gawin ng mga Ice at Fire Spirit ng mag-isa. Itong Twin Heavens of Ice and Fire ay ang martial skill na sikat sa kapatid ko. Sulit na mamatay ka sa sikat nating martial skill ngayon. Tila nakita ang pagkagulat at pagkalito sa mukha ni Xingju, biglang sumigaw ang mga Fire General sa isang nasisiyahang paraan. Sa sandaling ito, ang kambal na langit ng yelo at apoy na nabuo ng yelo at apoy na espiritu at ang yelo at apoy na espiritu ay ganap na nakapalibot kay Xingju at dumating na ng may malakas na dagandong. Ang tanyag na kasanayan sa militar ng Ice and Fire Generals, ang Twin Heavens of Ice and Fire, ay matagumpay na nailabas. Ang nakakatalam na pagsabog ay agad na kumalat sa 10,000 milya ang layo. Sa sandaling ito, marahas na ng inag ang lupa nang lumitaw ang hindi mabilang na malalalim na bitak. Ang orihinal na patag na kapatagan ay nagsimula ng mabilis na gumuho. Maging ang espasyo ay nagsimulang mapunit. Bagamat 10,000 milya ang layo nila, ramdam na ramdam pa rin ng mga eksperto ang nakakapasong init at napakalamig na lamig. Ang dalawang magkasalungat na aura ay patuloy na umaagnas sa kanilang mga katawan. Sa sandaling ito, ang mundo sa harap nila ay isang maapoy na pula at isang malalim na asul, na parabang dumating na ang araw ng katapusan. Para naman sa mga mas mababa sa antas ng War King, lahat sila ay nahimatay sa lupa matapos dumura ang kanilang dugo. Wala na silang naramdaman, at hindi alam kung patay na ba sila o buhay. Isang Combat Emperor. Ito ang tunay na kapangyarihan ng isang Combat Emperor. Masyadong nakakatakot, masyadong nakakatakot. Hindi maiwasan ng lahat na manginig habang pinagmamasdan ang lahat ng nangyayari sa kanilang harapan. Maging ang kanilang mga puso ay marahas na ng inag. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na marami sa kanila ang nakakita ng ganitong engranding labanan sa kanilang buhay. Puno ng nakakapasong init at pinanubik ang kanilang mga mata. Ang kambal na langit ng yelo at apoy. Gaya ng inaasahan sa pinakamataas na husay sa militar ng Ice and Fire Generals. Ako, si Xingju, ay naging pabaya. Gayunpaman, nang maisip ng lahat na si Xingju ay namatay na sa walang hangganang yelo at apoy, ang boses ni Xingju ay biglang umalangaw na parang pinipigilang kulog sa tenga ng lahat. Sa sandaling ito, halos lahat ng tao ay puno ng pagtataka at hindi makapaniwala. Ang kanilang nalalaking mga mata ay mahigpit na nakalak sa gitna ng mga alon ng enerhiya na mabilis pa rin kumakalat. Ang brat na ito, talagang natiis niya ang aking Twin Heavens of Ice and Fire. Kung ikukumpara sa pagtataka ng lahat, mas namangha ang Ice and Fire Generals. Mayroon silang ganap na pagtitiwala sa kambal na langit ng yelo at apoy, kaya hindi sila naniniwala na kakayanin ni Xingju ang kanilang mga pag-atake gamit lamang ang kanyang pisikal na katawan. Ito ay, ibinalik niya talaga sa kanya ang artifact spirit sa isang iglap. Paano ito posible? Isa lamang siyang low-level combat emperor, paano niya nagagawa ang ganoong bagay? Sa susunod na sandali, ang mga mukha ng Ice and Fire Generals, na puno ng pagtataka, ay agad na nanigas. Dahil matapos tingnan ang mga layer ng Twin Heavens of Ice and Fire, namangha sila nang matuklasan nila na mayroong isang artifact spirit na nababalutan ng yelo at apoy sa kinaroroonan ni Xingju. Iyon ay ang artifact spirit ng Purple Gold Armor. Ang dahilan kung bakit nila ginawa lamang ang kambal na langit ng yelo at apoy pagkatapos na mahiwalay si Xingju at ang espiritu ng artifact ay upang pigilan si Xingju na umasa sa espiritu ng artifact para protektahan siya. Dahil ang artifact ni Xingju ay isang armor, ito ay isang spirit artifact na pangunahing nakatuon sa depensa.
Higit pa rito, ang depensa ng artifact spirit ay mas mataas kaysa sa isang spirit artifact. Sa makatuwid, kung pinoprotektahan siya ng artifact spirit, kahit sila ay hindi kumpiyansa na kaya nilang talunin si Xingju gamit ang Twin Heavens of Ice and Fire. Sa makatuwid, pinili nilang umatake ng maghiwalay si Xingju at ang artifact spirit. Gayunpaman, hindi nila akalain na nahawakan na ni Xingju ang kakayahang ipatawag ang artifact spirit sa kanyang tabi sa isang iglap. Ang pamamaraang ito ay nangangailangan ng napakalakas na puwersa ng kaluluwa. Kahit sila ay hindi nila magawa. Tanging isang dalubhasa na hindi bababa sa isang mid-level na combat emperor ang halos hindi makakamit ito. Gayunpaman, hindi nila alam na madaling magawa ni Xingju ang pangangailangan ng puwersa ng kaluluwa. Huhuhuhu. Sa sandaling ito, ginamit ng Purple Gold Combat Spirit ang katawan nito para protektahan si Xingju. Sa Purple Gold Combat Spirit at Purple Gold Combat Armor sa katawan ni Xingju, mayroon ding kaunting mga bitek. Bagamat matagumpay na nalabanan ng Purple Gold Combat Spirit ang Twin Heavens of Ice and Fire attack, ang Purple Gold Combat Armor mismo ay dumanas ng maraming pinsala. Kahit na ang katawan ng Artifact Spirit ay naging medyo ilusyon. Katulad nito, si Xingju ay dumanas din ng maraming pinsala. Higit pa rito, ang tatlong doppelganger na ipinatawag ni Xingju ay nawala na. Kahit na ang mga doppelganger ay nagtataglay ng parehong lakas tulad ni Xingju, ang Purple Gold Combat Armor sa kanilang mga katawan ay isa lamang ilusyon. Dahil hindi maaaring hatiin ni Xingju ang spiritual artifact, ang mga doppelganger na walang proteksyon ng spiritual artifact ay agad na nullify matapos dumanas ng matinding pag-atake. Makikita na ang kapangyarihan ng kambal na langit ng yelo at apoy ay talagang hindi dapat maliitin. Xingju, talagang napakalakas mo. Ito ang unang pagkakataon na nakakita tayo ng ganoong pamamaraan sa murang edad. Gayunpaman, ipinapayo ko sa iyo na maging mas matino. Kung handa kang ibigay ang mahiwagang hayop. Ngayon, hindi pa huli ang lahat. Biglang nag-warning muli ang Ice and Fire Generals. Haha, ang mga general ng yelo at apoy ay tunay na tumutupad sa kanilang reputasyon. Sila nga ang pinakasikat na pag-iral ng kontinente. Mukhang yun lang ang magagamit ko. Gayunpaman, sa harap ng huling babala ng Ice and Fire Generals, hindi lamang sila pinansin ni Xingju, bamulong pa siya sa sarili. Habang nagsasalita, itinaas pa niya ang kamay para panasan ang dugo sa gilid ng bibig niya. Sa pagkakataong iyon, talagang sumilay ang isang malabong ngiti sa kanyang bahagyang battered na mukha. Hindi lang iyon, ngunit nang makita ng Ice and Fire Generals ang ngiti ni Xingju, bahagyang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Isang walang base ang pagkabalisa ang umusbong mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Time-space. Biglang nagtaas ng braso si Xingju. Kasabay nito, ibinuka niya ang kanyang mga daliri at gumawa ng isang grabang motion patungo sa langit. Talagang lumitaw ang napakalalim na spatial crack sa espasyo sa itaas. Rumble, rumble, rumble. Huhuhuhu. Sa sandaling iyon, isang sunod-sunod na dagandong na nakakatusok sa tainga ang palm unit sa kalangitan tulad ng hindi mabilang na mga palakpak ng kulog. Sa sandaling iyon, kasama si Xingju sa gitna, ang espasyo sa loob ng 5,000 kilometrong radius ay nagsimulang umikot ng mabilis na parang puyaw ng tubig. Heavens, anong klaseng kapangyarihan ito? Nakakatakot. Retreat. Sa sandaling iyon, isang marahas na unos ang lumitaw. Maging ang mga tao na ilang 10,000 kilometro ang layo ay napaatras ng marahas na unos. Ang mga mahihina ay direktang natangay, nahulog lamang sa lupa pagkatapos ng ilang 10,000 metro. Ito ay hindi alam kung sila ay patay o buhay. Kasabay ng mabilis na pag-ikot ng espasyo, nagsimulang lumitaw ang malalim na asul na sinag ng liwanag at mabilis na umikot kasama ang puyaw ng tubig. Anong martial skill ito? Napakalakas ng pressure. Lalong lumakas ang asul na liwanag, bago tuluyang napuno ang espasyo. Sa sandaling iyon, nagulat ang Ice and Fire Generals nang matuklasan na ang nakapalibot na 5,000 kilometrong radius ay nababalot ng asul na espasyo. Higit pa rito, isang napakalakas na presyon ang bumababa sa kanila.